Hello guys, ako nga po pala si Ren, ang narrator po sa likod nitong channel. Maulang panahon po ngayon, ingat po tayo. Bale, may shoutout po tayo mamaya after po ng stories. Check nyo na lang po sa dulo ng video. Bale, ang topic po natin is call center. Bale, simulan na po natin ang kwento. Ako po si Sheila. Mahilig po talaga akong makinig ng mga horror stories, lalo na kapag day off ko. Nalaman ko po itong channel nyo through Spotify. Tapos naisip ko na ibahagi itong nakakatakot na karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang BPO company sa Ortigas. Matagal na ako nagtatrabaho noon sa call center. Sanay naman po ako sa shifting schedule, lalo na kapag madaling araw ang pasok. Fast forward po tayo sa kwento, Sir Ren. Maaga akong pumasok noon. Bago ko umakyat sa office, naisipan kong dumaan muna sa isang convenience store para bumili ng bottled water at skyflakes. Masakit po kasi ng bahagya yung tiyan ko. Naisip ko na kumain muna bago mag-work. Matapos ko pong bumili, dumiretso ko sa sleeping quarters kasi maaga pa naman ng oras na yon at may oras pa ako para umidlip. Tapos inilagay ko po yung bottled water sa tabi ng higaan ko. Halos puno pa po yung laman nun. Maya-maya, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Habang natutulog ako, nanaginip po ako. Doon po sa panaginip ko, parang nasa sleeping quarters lang ako at nakahiga kung saan ako natulog. Tapos bigla ko napansin na umalaw yung upper deck ng higaan. Akala ko nung una, may tao lang sa taas, kaya mahinahon ako nagsalita nun. Kako sabi ko sa kanya na kung pwedeng wag siyang magalaw kasi natutulog pa ako. Maya-maya, tumigil din po yung pag-uga ng higaan. Akala ko doon na po natapos, Sir Ren. Pero ilang segundo lang po ang lumipas, may napansin po ko sa gilid ng upper deck. May kamay na dahan-dahang umuusli na kulay itim. Mahaba po ang kuko at sobrang payat ng mga daliri. Hindi ko po maipaliwanag yung takot na nararamdaman ko noon. Parang gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Nakatitig lang ako sa kamay na yon habang unti-unti yung umuusli sa gilid ng upper deck. Hanggang sa napasigaw ako noon sa takot at doon na po ako nagising. Pagmulat ng mga mata ko, nasa sleeping quarters pa rin ako. Tumingin po ako sa paligid. Tahimik po doon at walang tao. Pero may isang bagay po ko na napansin. Yung bottled water na inilagay ko sa tabi ko, halos ubos na. Doon na po ako nagtaka kasi sigurado kong hindi ko yun nainom bago ako natulog. Luminga-linga po ako sa paligid pero wala po akong nakita na kahit ano. Tapos nag-check po ako ng oras. Pagtingin ko, mag-i-start na pala ng shift ko. Matapos po nun, ay hindi ko na inisip yung nangyari. Naisip ko na baka dala lang ng pagod kaya ako nananaginip. Fast forward po tayo ulit sa kwento. Lumipas po ang ilang linggo. Nagpa-check up po ako sa doktor. Kasi namumutla po ako at nasusuka lagi. Doon ko nalaman na buntis pala ako. Hindi ko na po ikikwento kung sino yung tatay ng bata. Ang masasabi ko lang, hindi niya deserve na malaman na may anak kami. Lumipas po ang ilang buwan at kinailangan kong mag-leave sa trabaho dahil nahihirapan na akong pumasok kasi buntis ako noon. Umuwi po muna ako sa probinsya namin para maalagaan ako ni mama. Kasama ko lang noon si mama sa bahay. Yung papa ko kasi matagal na po siyang patay at yung mga kapatid ko naman ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Pero simula nung umuwi ako, paulit-ulit po ko nananaginip tungkol sa itim na kamay na nakita ko sa sleeping quarters. Halos ilang linggo akong ganon. Minsan gigising ako ng madaling araw dahil sa sobrang takot. Napansin yun ni mama. Hindi ko po alam kung bakit paulit-ulit yung mga panaginip ko na ganon. Hanggang sa isang araw, dumating po si Kuya Danilo. Kilala po siyang albularyo sa lugar namin. Naikwento ko po sa kanya yung paulit-ulit na panaginip ko tungkol sa itim na kamay. Sinubukan niya po kong tingnan at sinabi niya na may nananalbahi raw sa akin. Nagalok po siya na tulungan ako. Matapos po ang isang linggo,
Napansin ko na unti-unting nawala na po yung mga bangungot ko. Tapos naging maayos na rin po ang tulog ko, Sir Ren. Kung tatanungin niyo po ko kung sino ang nananalbahi sa akin, may kutob na po ko kung sino yon. Pero ayaw ko na lang pong sabihin. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Salamat. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rhea. Gusto ko lang ibahagi itong kakaibang karanasan ko noong naghahanap ako ng bagong apartment. That time kasi is naghahanap ako ng matitirahan na tahimik dahil work from home ang trabaho ko. Isa po akong call center agent at kailangan ko talaga ng space na hindi maingay para makapag-focus ako sa trabaho. Nirecommend po ng kaibigan ko na si Bea itong apartment na nilipatan ko. Sabi niya sa akin, tahimik naman daw doon at okay naman daw yung mga nakatira sa ibang unit. Nung una kong nakita yung apartment, nagustuhan ko agad. Medyo pricey lang siya ng kaunti kumpara sa ibang lugar. Pero naisip ko na ayos na yon. Basta komportable ako makakapagtrabaho ng maayos. Nung unang week ko doon, wala naman ako naramdaman na kakaiba. Maayos naman po yung kapitbahay at tahimik. Pero makalipas ang isang linggo, may bagong umupa sa kabilang unit na katabi mismo ng apartment ko. Noong mga unang araw, ay okay naman. Nagbabatian naman po kami kapag nagkakasalubong sa daan. Pero isang gabi habang nakaship ako ng madaling araw, doon nagsimula yung kakaibang nangyari. Habang nasa kalagitnaan ako ng trabaho, bigla ako nakarinig ng malakas na katok sa dingding. Noong una, akala ko na may ginagawa lang yung kapitbahay ko, kaya hinayaan ko lang. Pero katagalan, hindi na yon natigil. Sunod-sunod ng mga katok ang naririnig ko. Hindi na ako makapag-focus nun sa trabaho dahil sobrang lakas ng katok. Tapos naisip ko na kumatok pabalik sa dingding. Matapos ko pong kumatok, bigla yun tumigil. Kinabukasan, nakita ko yung kapitbahay ko. Binati ko pa rin po siya at saka nagtanong kung bakit kumakatok siya sa dingding ng madaling araw. Pero nagulat ako sa sinabi niya na hindi raw siya ang kumatok. Napatingin po ako sa kanya, Sir Ren. Sabi ko sa kanya na siya lang naman ang katabi ko sa unit, kaya akala ko na siya yun. Pero ang sabi niya, natulog daw siya buong gabi. Doon kami parehong nagtaka, Sir Ren. Naisip ko, kung hindi siya, sino yung kumakatok? Fast forward po tayo ulit sa kwento. Lumipas po ang 2 linggo. Kakatapos ko lang po nun sa shift at natulog ako sa kwarto. Habang natutulog ako, bigla po ako naalimpungatan nang may marinig po kong katok. Pero this time, sa iba na, hindi na po siya galing sa dingding. Galing na po siya sa kisame. Unti-unti po akong nagmulat ng mata. Tapos tumingala ako sa kisame. Doon na ako nang hilakbot sa nakita ko. Napasigaw po ako sa takot. Kasi may babae sa taas ng kisame na nakaliyad ng katawan pababa. Tapos nakakapit ang mga kamay at paa. Yung ulo niya ay nababalutan ng buhok. Hindi ko alam kung totoo ba yun o panaginip lang. Basta tumakbo agad ako palabas ng kwarto at pumunta sa sala. Nanginginig ako nun at pinipilit na magsingkin sa isip ko yung nakita ko. Makalipas po ang ilang minuto, doon na po ako naglakas ng loob na bumalik at silipin yung kwarto. Pero pagtingin ko, wala na. After po nun, hindi na ako naging komportable sa apartment na yon. Kaya agad ako nag-decide na lumipat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino o ano yung nilalang sa apartment na yon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Peter. Gusto ko lang ikwento itong nangyari sa akin noong bagong graduate pa lang ako ng college.
That time, nahihirapan ako makahanap ng trabaho. Mataas kasi ang kompetisyon ng kursong tinapos ko at halos lahat ng ina-applyan ko, hindi ako natatanggap. Kailangan ko rin kasing kumita noon, kaya naisipan kong mag-apply muna sa isang BPO company na nirecommend sa akin ng girlfriend ko na naging ex ko na. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako. Doon ko unang na-experience ang buhay ng isang call center agent. Mga shifting schedule, pakikisama sa mga ka-team, at yung pressure sa trabaho. Pero kahit na mahirap, naging masaya naman ako noon. Kasi may bago akong environment at unti-unti rin ako nagkakaroon ng mga kaibigan. Lumipas po ang ilang buwan. Sinabi ng TL namin na magkakaroon kami ng team building. Siyempre, excited ako that time. Gusto ko rin na makibanding sa kanila at mas makilala ko sila. Fast forward po tayo. Noong araw ng team building namin, nagkaroon ng inuman. Hindi po ako sanay na uminom ng marami. Pero dahil gusto kong makisama sa mga ka-work ko, ay nakisabay ako. Tapos doon nangyari yung pinakamalaking pagkakamali ko. May isa kasi akong ka-work na babae na medyo nagugustuhan ko dati. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Ella. Napadami po yung inom ko that time. Habang lumalalim po ang gabi, hindi ko na masyadong maalala yung ibang nangyari dahil sa sobrang kalasingan ko. Ang naalala ko na lang, nang maramdaman kong hindi ko na kaya, ay pumunta ako sa kwarto para matulog. Pero laking gulat ko nang pagpasok ko, ay nandun si Ella. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok o kung bakit siya nandun. Pero lumapit po siya sa akin at sinabi niya na gusto niya raw ako. Dahil pareho kaming lasing noon, ay doon may nangyari sa amin. Kinabukasan po noon, pareho kaming tahimik sa nangyari. Akala ko doon na po natapos. Pero makalipas po ang ilang months, kinausap ako ni Ella. Sinabi niya sa akin na buntis daw siya. Medyo nagulat ako. Kasi one time lang naman yung nangyari sa amin. Pero sinabi ko sa kanya, natutulong na lang ako sa pag-aalaga ng bata. Pero hindi po siya pumayag. Ang gusto niya, magpakasal daw kami. Tumanggi po ako sa kanya kasi may girlfriend pa po ako noon. Pero after 1 week, nalaman po ng girlfriend ko yung tungkol kay Ella at sa bata. Nagalit po siya noon. Sinubukan ko magpaliwanag pero nakipag-break lang siya. After a month, doon na nagsimula yung kakaibang nangyari sa akin. Napansin ko na parang may kakaibang pagbabago sa katawan ko. Madalas ako makaramdam ng pangangate sa ibang bahagi ng katawan. Noong una, inisip ko na wala lang yon, na normal lang na pangangati yon. Pero habang tumatagal, hindi po nagiging okay yung katawan ko. Mas lalong lumalala yung nararamdaman ko, hanggang sa nahirapan na ako magtrabaho. Napilitan po akong mag-leave sa trabaho. Matapos po noon, dinalaw po ako ng close friend ko noong college. Naikwento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Tapos sabi niya na baka raw kinulam ako. Noong una, hindi po ako naniwala. Pero dahil wala akong choice that time, ay nagpasama na lang ako sa kanya para magpatingin sa albularyo na kilala niya. Matapos po kong tingnan ng albularyo, sinabi sa akin na may babaeng sobrang galit daw. Hindi niya na po sinabi kung sino. Pero may kutob ako na si Ella yung gumawa. Tinulungan naman po ako ng albularyo matapos noon. Makalipas po ang ilang linggo, ay naging ayos naman po yung pakiramdam ko. Nakabalik po ako sa trabaho. Pero pagpasok ko ulit sa company, wala na po si Ella. Nalaman ko na umuwi po siya sa probinsya. Tapos yung girlfriend ko naman, hindi na ako kinausap kasi binlock na pala ako sa social media at sa phone. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Maraming salamat po sa pagpili. God bless and more power pa po sa inyong channel. Sana magtuloy-tuloy pa po kayo. Salamat.
Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeff. Matagal na po ako nagtatrabaho bilang janitor sa isang tech company. Pero bago ako napunta dito, may isang karanasan ako noong 20s pa lang ako. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang BPO company. Noon kasi, ako yung naka-assign sa paglilinis ng mga opisina tuwing gabi. Sanay naman po ako sa mga ganitong trabaho. Madalas kasi ako na lang ang natitirang tao sa floor kapag tapos na po ang shift ng mga empleyado. Nangyari po yun isang gabi, kakatapos ko lang maglinis sa isang area ng company. Medyo pagod na po ako noon, kaya naisipan kong bumaba muna sa basement kasi naroon po yung locker area ng mga utility. Sumakay po ako ng elevator. Ako lang po mag-isa sa loob noon. Tahimik lang po akong naghihintay na bumaba ang elevator. Habang pababa yung elevator, nakatingin lang ako sa mga numero ng floor na dahan-dahang bumababa. Maya-maya, huminto yun sa isang palapag. Tapos bumukas po yung pinto. May isang agent na sumakay noon. Lalaki po siya at mukhang galing din sa shift. Hindi ko na po masyadong pinansin. Pumasok na lang po siya at pinindot yung button papuntang basement. Habang pababa ulit yung elevator, tahimik lang kaming dalawang nandun. Wala po ni isa sa amin ang nagsasalita. Hanggang sa tumunog po yung elevator at nasa basement na kami. Pagbukas po ng elevator, bigla pong humarap sa akin yung lalaki. Hindi ko alam kung bakit siya humarap sa akin. Pero napaatras po ako, Sir Ren. Tapos napamura ako sa sobrang takot. Kasi yung mukha niya, basag yung bahagi ng panga niya at may mga tuyong dugo sa pisngi. Hindi po siya nagsasalita nun. Nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko nung oras na yon. Kaya pumikit ako at nagdasal ng paulit-ulit. Makalipas po ang ilang segundo, narinig ko ulit na tumunog ang elevator. Tapos sumara ulit yung pintuan. Doon na po ako dumilat. Pero pagmulat ko, wala na po yung agent. Mag-isa na lang po ako sa loob ng elevator. Lumabas po agad ako at nagtungo sa locker. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako kung may naaksidente ba dati sa company. Pero wala akong nalaman. Hello po sa inyo, Sir Ren. Ako po si Ivan. Palagi po akong naiinig sa mga stories nyo, lalo na tuwing matutulog na ako. Share ko lang po yung nakakatakot na story ko tungkol sa papa ko noong 2019. Bata pa ako that time. Sabihin na lang po natin na nasa high school pa lang ako nito, na nasa grade 9. Bale, nagtitinda po kami ng fishball. Madalas si papa po ang nagtitinda nun. At ayun lang po ang kinabubuhay namin. Tapos kada tinda po ni Papa ng fishball, ay madalas po siyang kumain ng isaw, dugo, barbecue at sasabayan niya po ng soft drinks yon. Hanggang sa isang araw, nagkasakit po si Papa sa bato at namatay. Hindi po ako makapaniwala nung araw na yon. Bale, ibinurol po ang Papa ko sa tapat ng bahay namin. Bigla po ko nakaramdam ng takot. Kasi ito yung first time na namatayin ako ng mahal sa buhay. Tapos nung time na malapit nang dumating para iburol si Papa sa tapat ng bahay namin, nasa kariton po ako banda. Nakaupo ko sa tapat ng bahay. Tapos napansin ko yung baso na huling hinawakan ni Papa bago siya itakbo sa ospital. Sobrang nalungkot ako noon kasi naalala ko yung mga masasayang araw namin ng Papa ko noong nabubuhay pa siya. Hanggang sa sinabi ng mama ko na malapit na daw si Papa at ipapasok na yung kabaong niya malapit sa bahay. Bigla po ako nanghina nun. Tapos kinabahan ako. Dahil hindi po talaga ako makapaniwala sa nangyari. Hanggang sa may narinig po ako sa likod ko. Doon po sa kariton na nakabukas, naririnig ko po yung hininga ng Papa ko. Nahirap na hirap. Bigla pong nagtayuan ng mga balahibo ko. Tapos tumayo ako at pumunta kay Mama hanggang sa nawalan ako ng malay. After po nun, ay ginigising nila ako kasi putang-putla raw ako hanggang sa makauwi ako sa bahay namin. Tapos nagtago po ako sa CR kasi natatakot ako.
Narinig ko po yung mga tao sa labas na binubuhat yung kabaong ni Papa para dalhin sa burol. Bigla po ako nakaramdam ng kaba na parang aatakihin ako sa puso. Nung nakita ko na po si Papa sa kabaong sa burol, ay natanggap ko na rin na wala na talaga siya. After a week po nun, inilibing po si Papa. So fast forward po tayo sa kwento. Isang gabi, dalawa lang kami ng pamangkin ko sa bahay. Siguro around 10 PM po nun. Naglalaro kami ng ML ng pamangkin ko sa double deck. Tapos talikuran kami nun. Medyo harap po namin ng pinto kasi open po siya doon. Bigla pong pumasok sa isip ko na takutin yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko kasi is nasa 8 or 9 years old ata nun. Tapos nakwento ko sa kanya na nagtatampo si Papa kasi ayaw niyang bigyan ng ice cream. Hindi po natakot yung pamangkin ko. Parang dinedman niya lang yung sinabi ko. Tapos nagdaro na lang kami ng ML. Habang naglalaro kami, ay may kumalapit sa pamangkin ko. Medyo nainis pa siya noon at sinisi ako. Tapos sabi niya, "Huwag mo kong kalabitin, Tito Ivan." Nagtaka ako kasi dalawa lang kaming nandun. Tapos hawak lang namin pareho yung mga phone namin. Ilang minuto ang lumipas, may kumalapit ulit sa pamangkin ko sa ulo niya. Tapos ako talaga yung sinisi. Hanggang sa nakaramdam na ako ng takot, pero ayaw kong ipahalata sa pamangkin ko. Pero sinabi ko na lang na ako yung kumalabit. Pero sa pangatlong beses na may kumalabit sa pamangkin ko, doon niya na po napansin na yung dalawang kamay ko ay nakahawak sa phone ko. Bumaba na lang po kami nun, tapos sinek namin yung bahay kung may tao. Pero wala po kaming nakita. Tapos naalala ko na mahilig pala magbiro si Papa. Yung biro po kasi ni Papa ay mahilig siyang mga labit kapag nakatalikod ka. Bigla po ako natakot at pinagbawisan ng malamig. Tapos hindi po ako makagalaw ng maayos. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Maraming salamat po kung mapipili. Sa mga kalihim natin na natapos po yung video, nandito na po ang ating mga shoutout. Shoutout po kay Ma'am Shari Guzman. Kay Ma'am Yen Arma sa mama niya po, kay Ma'am Evelyn, always watching po siya at palaging nag-aabang ng mga uploads natin. Nagpapa-shoutout din po si Ma'am Eve, advance happy birthday daw kay Ate Jill. At hello po kay Maddie, Gian, MC, Joy, June, pati po sa mga aso nila na si Kacho, Harley, and Hershey. So dito na po natatapos ang ating shoutouts. Sa mga gusto po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Tapos sa mga gusto rin po mag-share ng story, isend nyo lang po sa ating email. Nandyan po sa ating description yung email na pagsesenda ng story. Pwede rin po mag-send kayo sa ating mga social media platform. Check nyo na lang po. Bale, hanggang dito na lang po. Ingat po tayo palagi. Salamat!